Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post o article ng kami.com.ph sa Facebook. Title: Chis Escudero nagbabala kay PBBM ukol sa tinagurian niyang mga reckless allies. Mga kakampi na reckless. Paano bang Tagalog ng reckless? Ito. Senate President Chis Escudero on Thursday urged President Bongbong Marcos to distance himself from reckless allies as the chief executive orchestrates a significant revamp within his cabinet. This council comes at the heels of PBBM's directive for all cabinet officials to submit their courtesy resignations, a move initiated to recalibrate the administration following the recent midterm elections. Escudero, in a statement, hailed the President's call for courtesy resignations as a crucial initial step towards ensuring the government meets public expectation regarding service and performance. Okay? So, pinuri ng Senate President yung ginawa ng Pangulo, courtesy resignation. Ako rin, nung una, na nabighani ako, napabilib ako na ito na. Simula na ng talagang strong leadership kasi pinaresign lahat eh. Kaya lang, after 3 days na ata o 4 days na, ang resulta, iisa o dadalawa pa lang ang klaro na tinanggap ang resignation. DENR pa lang at saka Solicitor General. I don't know yung Special Assistant to the President, pangatlo siguro. Wala namang iba. Ano ba yan? So, to me, parang wala ring nangyari kasi kung talagang i-recalibrate nila, gusto nilang mabago ang takbo ng serbisyo ng gobyerno, dapat medyo mas marami yung panibago. Parehas pa lang eh. The same people. Lalo na yung Solicitor General. Ang ganda ng performance. Tapos, siyang tinanggal. Ano ba yan? Yung DENR talagang ano daw yun. Yung nabasa kong mga articles, hindi daw talaga. No? So, that's good. DENR. But there are others na sa tingin ko na dapat palitan, hindi naman pinalitan. Anong silbi ng recalibration? Same. Okay. Yung sinabi naman ni Senate President Escudero na reckless ally, sino yun? Wala naman siyang binanggit. Ano sa tingin nyo? Sino yung mga nasa gabinete na reckless? Paano ba ay Tagalog ang reckless? Hindi nag-iingat o personal na ano. Recalling yung libro ni Atty. Vic, yung Kingmaker, na noong una, good governance ang gusto ng PBBM admin. Sinasala nila yung mga appointments na dapat ang i-appoint sa gobyerno Marcos Jr. Yung talagang mag-deliver ng goods. Sayang, hindi nasunod yun. Dahil sa pressure, sa dami ng pressure sa presidente na i-appoint mo ito, i-appoint mo ito, i-appoint mo ito. Ayun. Nasunod ang kagustuhan ng mga nagpre-pressure sa presidente. Kaya umalis si Atty. Vic. Hindi niya na makayanan. Dahil yung mga nire-recommend, yung mga taong malapit sa Pangulo, hindi makapasa kay Atty. Vic. Hanggang away na. O di, napilitan si Atty. Vic, nag-resign. Umalis. So pag-alis na Atty. Vic, yun na. Sunod-sunod ng mga appointments. Ito ngayon, yung sa tingin ko opinion ko lang ito, baka ito na yung sinasabi ni
Senator Escudero na reckless allies. So meron. Kaya lang, hindi naman niya pinangalanan. Kaya, the people have spoken, correct. Itong midterm election, the people have spoken. Malaking sampal sa administrasyon yung resulta ng midterm election. Lalo na yung local absentee voting. Grabe. Men and women in uniform. Overwhelming. Binoto nila Duterte allies. Wala ni isamang kandidato ng alyansa ng administrasyon ang binoto na or nanalo sa local absentee voting. So anong ibig sabihin nun? Ang mga men and women in uniform kahit tahimik dahil bawal sa kanilang magsalita, kaya lang ginamit nila ang kanilang sacred right, boto nila para ipahayag na hindi kami naniniwala sa kandidato ninyo. Mahinang mayan despite the fact na pinagmamayabang ng Pangulo na we have the best candidates. We are targeting 12-0. Ito, qualified, experience sila ang magbibigay na sa atin ng magandang kinabukasan. Anong nangyari? 0, wala man lang nanalo. So, baka yun na yung wake-up call. Kaya, naisipan nila na resign kayo lahat at babaguhin namin ang serbisyo. Bis nga, nice start na sana. Kaya lang, wala man. Kakaunti man ang inalis. So, tingin ng iba, o kaya itong si Eden Santos, grabe, nagtanong na, di ba, pampapogi lang yung ginawa ng Pangulo na bakit pa nag-call ng mass courtesy resignation, kakaunti naman nila, pwede mang, dahil ang mga gabinete, anytime, they can be fired by the President. Bakit pa mass resignation? Dadalawa, tatatlo lang. So, lumalabas, parang alanganin ng Pangulo na sibakin yung gusto niyang sibakin. Ayaw niyang tawagin yung isa, dalawa, tatlong kabinete na alis ka na, hindi niya kayang sabihin ng ganun. Idinamay niya ng lahat. Mass resignation. O di napilitan, nag-resign. Kasi lahat mamaya, dahil nag-resign, tinanggap, wala na. Kaya instead of a sign of strong leadership, lumalabas sa pananaw ko, opinion ko, lalong lumabas yung weak leadership ng Pangulo. Ito yung ginawa niyang ito, mass resignation. So kung sino yung mga reckless allies, I believe nandyan yan, dapat nga mag-ingat ang Pangulo. Kaya sila ang hihila sa Pangulo pababa. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan na mo gero. Salamat. Yan ang gidala ang yang gero. Nagatag-ug sen na maka atupan di nagaulanan. So, salamat. Og karon mo ni ang balay sa natabangan na mo gero og makita na gid ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nangadamit siya.
Og karon angkol, unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong nga sin-on? Nindot na kaayo, nakaatop na gyud ka. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Mm. Ug sa nag-sponsor niini, dagan salamat. Oo. Lagi. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Di na gyud ko ga ulanan. Mm. Ug salamat usab sa nag-sponsor niini. Mm. Nakadaga pang tabang na Mm. Hinaut-unta nga daghan pangatabang ang maabot kanamo dinhi. Mm. Labi na gyud diri sa Sitio Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga naga panood sa video, daghan salamat sa inyo. Sige, Col. Salamat pod.